banal na Kura Paroko, Father Glenn, sa inyo pong lahat, mga kapatid, sa ating pananampalataya, magandang gabi po. Halos 30 taon na ang nakakaraan nung ako ay aktibong miyembro at kasapi ng parokya ng San Jose Manggagawa. At itong parokyang ito ay bahagi pa noon ng parokya ng San Jose Manggagawa. Ako ay nagsimulang maglingkod bilang sakristan at nakapaglingkod sa iba't ibang gawain sa parokya hanggang bago ako pumasok sa seminaryo. Saksi ako kung papaanong ang parokya ni San Jose Manggagawa ay isang napaka-aktibong parokya na pinapamunuan, pinapamahalaan ng mga paring Jesuita. At itong kapilyang ito noon, kapag mayroong mga parish-wide activity at dito ginagawa, naalala ko noon, naglalakad lang kami mula sa Jesus de la Peña, ang hirap puntahan, napakalayo. Pero pagdating dito, yung mga kasamang lingkod sa parokya, sasalubungin na nila kami at talagang ramdam na ramdam mo na iisang parokya tayo, iisang pamilya tayo. Kaya kahit papaano nasundan ko yung kwento ng buhay ng parokya ng San Jose Manggagawa at ng kapilyang ito. Kaya kanina po, habang nagkakaroon ng pagpapahayag sa salita ng Diyos, tinanong ko si Father Glenn, sabi ko, ilang taon na nga ba ang parokya? Sabi niya, mga 33 to 35 years. So tama, kasi kung ako ay 20 taon ng pari at 7 taon sa seminaryo, yung panahon na ako ay aktibo na naglilingkod, iyon ay mahigit mga 30 taon. Doon sa panahon na yon, madalas kapag kami ay nag-uusap-usap, saan kaya patutungo ang ating parokya? Kasi sa karanasan kasama ng mga paring Jesuita, napakagaling, napakaganda, napakaaktibo. Lahat ng kapilya may Blessed Sacrament. Lahat ng kapilya may nakatirang pari. Very unique yung setup. Ang parokya ng San Jose Manggagawa lamang ang may pahintulot sa obispo na lahat ng chapel magkaroon ng tabernacle. Lahat ng chapel may titirang pari. Kaya talagang halos semi-independent lahat ng chapel noon. Kaya talagang masasabi natin alagang Jesuita. Kaya hindi nakapagtataka kung pagkatapos ng halos maraming taon sa pamumuno ng ating mahal na si Father Glenn, kayo ngayon ay naghahanda para sa inyong tinatawag na Episcopal Coronation of Our Lady, si Maria Bambina. Na para bang kapag babalikan natin sa kwento ng buhay ng parokyang ito, ang hirap isipin na mangyayari sa parokyang ito ang ganitong pagbibigay karangalan sa ating inang si Maria. Sapagkat kahit papaano alam ninyo ang buhay ng parokyang ito. Pero talagang in God's time, sa panahon na ibibigay ng Diyos, mangyayari ang lahat. Amen? Talagang kung nananalig at nagtitiwala tayo sa Diyos, hindi tayo dapat mawawala ng pag-asa. At yan yung malinaw na sinasabi sa unang pagbasa, di po ba? Mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Sinasabi niya, huwag kayong malungkot, huwag kayong magdalamhati kapag dumaranas kayo ng pagkamatay sa pamilya. Sapagkat sa katotohanan, sino mang mamatay na nananalig at kumikilala kay Jesus
ay pagkakalooban niya ng buhay. At ang buhay na yon, buhay na walang hanggan. Kaya para bang malinaw na sinasabi at ipinapaalaala sa atin, may pag-asa. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Kung sa buhay natin para bang sinasabi natin, wala na yata talaga tayong pag-asa. Minsan sinasabi natin, ang hirap umasa. Pero kung talagang nananalig at nagtitiwala tayo sa Diyos, may pag-asa. Mangyayari at mangyayari ang kanyang kalooban sa kanyang takdang panahon. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng kaligtasan, di ba matagal nang ipinangako ng Diyos na magpapadala siya ng tagapagligtas sa kanyang bayang Israel. Pero naiinip ang mga tao, ang tagal naman. Yung mga nakarinig ng pangako, namatay na. Ni hindi nila nakita ang katuparan ng pangako. Pero ang malinaw, mangyayari ang lahat ayon sa plano ng Diyos. At unti-unti, tinutupad ng Diyos ang planong ito. At bahagi sa plano ng Diyos na kaligtasan ang pagsilang sa isang babae na ang pangalan ay Maria. Ang kanyang mga magulang tumanda na, halos nawalan na yata ng pag-asa. Hindi na tayo magkakaanak, matanda na tayo, imposible na tayong magkaroon pa ng anak. Pero talagang iba, kumilos ang Diyos. Ang imposible, kayang-kaya niyang gawing posible. Ang hindi pwede, kayang-kaya niyang gawing pwede. At nangyari na ang mga magulang ng ating inang si Maria, sa kabila ng kanilang katandaan, ay biniyayaan ng sanggol na babae, si Maria. At siya'y inihanda ng Diyos para maging malinis na tabernakulo ng kanyang anak na si Jesus. Sa paglilihi pa lamang, di ba, talagang alam na ng Diyos na itong si Maria na ito ay gaganap ng mahalagang papel sa kasaysayan ng kaligtasan. Kaya talagang si Maria ay ibinukod ng Diyos sa babaeng lahat at hindi sa nagtaglay ng tinatawag na kasalanang mana at kailanman hindi nagkasala. Kalinis-linisang birhen. Kaya napakapalad ng parokyang ito sapagkat sa buhay at sa kasaysayan ni Maria Bambina, malinaw na siya'y bahagi ng kwento sa kasaysayan ng kaligtasan. At hindi natin pwedeng alisin ang kwentong ito kay Maria, sapagkat ang anak ng Diyos na nagkatawang tao ay isinilang ng isang babae. Hindi siya para bang bigla na lang sumulpot at eto na agad siya, Jesus na agad. Hindi. Isinilang siya ni Maria. At itong si Maria na ito ay talagang inihanda ng Diyos sa mahalagang misyon na ito. Kaya binabati ko ang inyong parokya na naging bahagi ng parokya ng San Jose Manggagawa noon.
Umasa tayo noon, unti-unti nang tinutupad ng Diyos ang napakagandang pag-asa na ito. At ngayong taon na ito, sa inyong kapistahan, magiging napakalinaw, tinutupad ng Diyos ang kanyang plano. Mangyayari at mangyayari ang lahat ayon sa plano ng Diyos. Kaya't huwag mawalan ng pag-asa, patuloy na magtiwala. Bagamat minsan, para bang hindi natin naiintindihan o hindi natin matatanggap o natatanggap yung kung ano ang mga nangyayari sa ating buhay, ang paanyaya ng Diyos, anak, magtiwala ka lang. Kumapit ka lang at huwag kang bumitaw sa akin. Umasa kang ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kung ano ang makabubuti sa iyo sa takdang panahon. O Maria, kinikilala ka namin dito sa parokyang ito bilang Maria Bambina, ang sanggol na si Maria. Ipanalangin mo nawa kami upang katulad mo, kami rin ay makiisa at patuloy na tumugon ng oo sa paanyaya at panawagan ng Diyos. Amen.